Ano yung most likely reason bakit pinakawalan siya ng, Czech authorities? I mean, it's possible. Yun nga, I think Sen Edu already mentioned this in one of your conversations and in his other platform interviews na kung administrative yan, tapos yung isang national, tinanong ng kanyang identity document, tapos hindi nga dala, ide-detain. Tapos kapag naipresenta, okay na. So maaaring ganun ang nangyari. Kasi ilang araw na rin Oo. yun since nung in-announce ni uh, President Marcos na nahuli nga daw, 'di ba? So ano ba naman yung Oo. ipa-DHL yung original passport niya, 'di ba? Ito pa yung isa kong ano 'no, medyo frustrating din ano. It took them, more than a week, tama ba? More than a week Mhm. to actually confirm these basic details at kinailangan pang pumunta ng Secretary of Justice leading a high-level delegation. Hindi ba puwedeng gawin 'yan ng embassy natin do'n Ah, you know what? or dapat ba DOJ? I mean, dapat may pinadala din ang DOJ or at least they have been in communication with the embassy. Pero again, like I will say, Christian, having worked with immigration files with our kababayans, sabihin ko na experience ko sa Canada and living abroad din, sobrang busy ng mga embassy natin dealing with our kababayans on their consular needs. So parang pagka may dagdag pa na ganito, while it's high priority, kaya naman yun ng embassy, napaka-professional nila. Pero at the end of the day, bakit parang ang huli, sabi mo nga 'di ba isang linggo yung lead up. Dapat nun Yeah. meron silang before this all even happened dapat na-game plan na nila yan. Dapat may mga scenario. Paano kung nagpakita siya dito? Anong mga reaction natin? Anong response natin? Dapat may mga scenario sila. Scenario A to B to C to D to Z. 'Di ba? Pero parang wala. At parang, yun nga, sa labas nga ng press conference, parang ngayon lang nalalaman yung baseline details lang in order to have a formulation of a strategy. So, yun yung nakapagtataka. Ito nga, pardon the term that I'm going to use 'no, pero ang impression ko na pinapanood ko yung press conference na yun and, considering the other contexts involved in this, issue, mukhang headless chicken yung Philippine government dito, eh. 'Di wala kung saan ka pupunta and it appears that we Mm. are not even 2 steps behind, eh. Para bang ano, 20 steps behind Zaldico. When in fact, we all know he has all the resources, to be able to elude justice. Pero you're dealing with the state, you're dealing with the government. Kaya agree yung Mhm. sinasabi mo kanina, parang wala silang malinaw na game plan dito in scenario building. Kasi kung alam mo nasa Schengen area yan, 'di ba? Meron silang initial information nasa Portugal. I suppose may mapping na yan, 'di ba? Mukhang Mhm. dito lulusot yan. Ikaw nga na-map mo, eh. 'Di ba kung saan siya puwedeng dumaan para makatawid from Portugal to Spain, puwede umabot ng Switzerland. Oh, parang nabulaga tayo lahat na nakita natin na nandun pala sa Czech Republic yon si Zaldico. And sa'kin ano 'to 'no, isang malaking kahihiyan 'to, to be blunt about it, on the part of President Marcos. Because ang presentation niya sa sarili niya, siya yung whistleblower. Okay, let's give him that. Pero number two, siya yung nag-a-update sa public about this. At siya mismo nagsabi na nahuli na si Zaldico. Tapos ito pala. Kasi parang nagbigay siya ng false hope na makakauwi na itong si Zaldico eh. At alam natin, it's very complicated. That was the subject of our previous episode, no? Siguro, moving forward, no? Kung hindi naman ganun kataas ang ma-expect natin sa ilang mga opisyal ng gobyerno natin, kung ikaw yung magsi-scenario building, okay? If you may offer a piece of advice dito sa ating mga opisyal ng gobyerno, how would you do it? Kasi kanina, sorry, dagdag ko na lang, no? Correct me if I'm wrong. Parang wala pa palang red notice ng Interpol, no? Kay Zaldico. Hindi pa lumalabas. I think Mukhang tinatrabaho pa, di ba? Okay. O tinatrabaho sige. pa. So given that, ano yung mga nakikita mong pwedeng paraan para at least mapaliit yung mundong ginagalawan ni Zaldico? Well, una sa lahat, paki-cancel lahat ng passports niya. So yun yung baseline facts, 'di ba? So that information is not something that you get from other governments. That information should be with you, with the Department of Foreign Affairs, with the Bureau of Immigration. May database po sila at ipasok po yan sa lahat ng mga international databases kung saan mangangailangan siya ng checks. Halimbawa sa Interpol, para nga makita na kanselado na to. So every time he interacts with any immigration, checks and borders, wala siyang maipepresenta. So, yun yung unang galaw. Pangalawa, alam ko may mutual legal assistance program ang Pilipinas at ang Espanya. So, kung nasa Portugal nga talaga itong si Mister ko, landlocked po. Hindi naman landlocked. Iisa lang po ang border
na land border ng Portugal, ito po ay with Spain. So ibig sabihin, kung yung Spanish authorities are aware of this, pwede yun. Secondarily, I wouldn't be surprised if the Philippines has a mutual legal assistance with the Republic of France as well. Bakit hindi din makipag-coordinate with the French authorities na kung saan mas thick ang border ng France with Spain. So ibig sabihin, trapped si Mr. Ko within the Iberian Peninsula. Sa south of the Pyrenees lang siya pwedeng gumalaw. So at least mas madaling i-monitor. So lumiit ang mundo at madali siyang i-monitor. Ibig sabihin, yung resources na limited ng DFA through the embassies, hindi ganun ka ubos kasi hindi buong Europe yung minomonitor mo, di ba? So yun yung first line of defense mo. Second line of defense, ano ba talaga? May passport ba siya talaga ng ibang nationality? Portuguese ba to? Or baka naman Dominica? Di natin alam kasi Christian, hindi lang naman mga Southern European countries ang merong mga golden visas. Madami pa dyan, lalo na sa Caribbean, na nagbibigay sa iyo ng access to the Schengen states. So ibig sabihin, alamin natin kung ano yung totoong visa status ni Mr. Ko. Kasi tinatanong yung panel na kahapon nga ginawa ni Secretary Vida. Parang hindi rin klaro. Pero ang working assumption nila and working theory nila is naka-Philippine nationality pa rin siya. At parang yun nga, nababasag na dahan-dahan yung itong theory na naka-Portuguese passport nga si Mr. Ko. So, ano ba talaga? Yun yung mga first lines gagawin ko kung may bibigay kong advice. Isa yan sa mga sources of frustration ng maraming tao. No? Parang ill-prepared yung team ni Secretary Vida. Even to answer the most basic of questions. Yung parang eureka moment ibang mga detaling lumabas. Ngayon niya lang nalaman yan. Diba? Hindi mo dapat pinaghandaan yan. Ito, isa kong tanong, no? Okay, meron siya sinasabi. Ano ba yun? Na-trace na nila kung sino yung driver na Filipino. Kasama niya nagbabiyahe yung anak. Okay. Ang tanong ko, ano ngayon? Kung nalaman niya na Filipino yung driver, nalaman niya yung plate number ng sasakyan, ano ngayon? Maa-aresto ba nila si Zaldico? Walang dyan, yung Filipino national assuming that they're only Filipinos with, residency status in Europe, pwede ring i-cancel ng DFA yung passport na itong mga individual na to para mismong sila malimit din yung movement. So halimbawa, kunwari, nasa Germany sila ngayon. Tapos merong mutual legal assistance. Kunwari, I don't know that for a fact, ang Philippines and Germany, pwedeng humingi ng tulong ang Philippine authorities to capture a fugitive in that regard. Kasi nga, yung nagda-drive sa kanya, wala na ring means of mobility unless meron din silang mga connection in Germany. At alam naman natin, maraming mga iba pang Pilipino dito na baka naman, alam mo yun, sympathetic kay Mr. Ko, na maghalili sila ng kanilang driver para iba naman yun, di ba? Parang pasabay, di ba? Pasa-load. So, siya naman yung magdadrive, pwedeng iliipat ng kotse. Ayoko naman masyadong bigyan ng idea sa Mr. Ko, pero I'm sure mas game plan nila kaysa sa Philippine government. Gaya nga na sinabi mo, nakakagulat na parang underprepared, pumunta pa sila doon. And I think one thing really struck me during the press con na pag-usapan natin kanina, tinanong si Secretary Vida if he was frustrated. One journalist asked kung frustrated ba siya with what they are finding out in regards to this case. Tapos there was a moment of silence. Sabi niya, frustrated? ... I would say more confused. So it was very telling. Siguro Freudian slip. Yun ang sinabi. Yung choice of words is very, very indicative of what's going on. We appreciate the candor, but we do not appreciate the confusion. Yeah.